Marami akong pinagdaanan sa buhay. Lumaki ako sa isang pamilyang hikahos. Ang tatay ko ay isang construction worker. Pero isang araw, hindi siya nakauwi dahil na-aksidente siya sa trabaho. Ang nanay ko naman, nagkasakit at dahil wala kaming sapat na pera pampagamot, hindi na namin siya nailigtas. Sobrang hirap. Wala akong natapos sa pag-aaral. Sa murang edad, ako na ang tumayong haligi ng aming tahanan. Kaya napilitan akong magtinda sa palengke para lang mag-survive. Sumasakit ang dibdib ko tuwing maaalala ang mga magulang ko. Naisip ko, lahat ng ito ay para sa kanila. Para may maihain sa mesa. Pero ngayon, nakakalungkot isipin na wala na sila. Ako nga pala si Mario, 21 years old. At gusto kong ibahagi ang kakaibang karanasan ko noong nagtitinda pa ako sa palengke ng Bulacan. Ito ay nangyari noong nagtitinda pa ako ng gulay. At sa pagkakataong ito, hindi tao o multo ang kinaharap ko, kundi isang baka. Nagmula ang lahat, isang madaling araw. Mga bandang 4:00 ng umaga, nang maaga akong dumating sa palengke para mag-ayos ng paninda. Kakaunti pa lang ang mga vendor ng mga oras na yon at ang mga karinderya ay nagsisimula pa lang magbukas. Nang mapansin ko ang isang baka na bagong katay, nakasabit pa ito, buo ang katawan, sa harapan ng pwesto ng isang vendor. Sariwang-sariwa pa ito. May makabakas pa ng dugo sa sahig. Hindi ko may paliwanag, pero parang may kakaiba sa mga mata nito. Akala ko yung normal lang, pero habang tumatagal akong nakatingin, para bang may buhay pa rin ang hayop. Habang nag-aayos ako ng mga gulay, napansin ko ang baka ay tila gumagalaw. Nagtaka ako dahil dapat wala na itong buhay. Pero ang ulo nito ay bahagyang gumagalaw. Tila ba sinusundan ng mga mata nito ang bawat galaw ko. Tumigil ako sa ginagawa ko at tumingin ulit. Imposible! Bulong ko sa sarili ko. Pero hindi ko maialis ang tingin ko. Ang mga mata ng baka, bagamat patay na, ay tila nagpapahiwatig na makakuha ng atensyon. Hindi ko na rin mapigilan ang kaba ko, kaya nilapitan ko ang vendor ng karne, si Aling Marta, at tinanong ko siya tungkol sa baka. Aling Marta, napapansin niyo ba itong baka na to? Parang gumagalaw yung ulo eh. Parang may kakaiba. Tumitig siya sa akin. Iho, patay na yan eh. Baka puyat ka lang, kaya ka ganyan. Tumawa siya ng mahina, umiiling-iling na tumalikod. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng gulay, pero naging mas alerto ako sa paligid. Hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na parang may nakamasid sa akin. Yung baka na nakasabit. Tumigil ako ulit at doon ko napansin ang mas nakakapagtakang bagay. Ang mga paa ng baka, tila ba nanginginig, tapos sumikad. Lumapit ako para tignan ng mabuti. Pero bago pa ako nakalapit, biglang may sumigaw. Isang batang babae, kasama ang kanyang ina, itinuturo ang baka. Huwag na po tayong dumaan dyan, mama. Nakakatakot. Umiiyak na sabi ng bata habang hawak-hawak ang palda ng ina. Nakatingin siya ng diretso sa baka, umiiyak, nanginginig. Sinubukan siyang kalmahin ng nanay niya, pero hindi maalis sa isip ko ang sinabi ng bata. Nang makalapit na ang mag-ina sa pwesto, humingi ng paumanhin ang ina sa vendor. Pasensya na po kayo, natakot lang talaga tong anak ko. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Baka dala lang ng kabataan niya.
Pero hindi lang ang bata ang nakakaramdam ng takot. Ako mismo, kahit hindi ko ipinapakita, nararamdaman ko rin ang bigat ng presensya sa paligid. Bawat galaw ko ay parang binabantayan ng nakasabit na baka. Wala namang ibang tao sa paligid ang tila nakakapansin. Pero sa akin, napakalinaw ng lahat ng iyon. Maya-maya pa, nakita ko na hiniwa-hiwa na ang baka. Tapos, nasa meat stall na ito ni Aling Marta at ibinebenta ng pira-piraso. Pero hindi ko maiiwasang balikan ang lahat ng nangyari noong araw na yon. Bago ako umalis at pauwi ng araw na yon, hindi ko natiis na hindi kausapin si Aling Marta ulit. Aling Marta, may kakaiba ba sa supplier ng bakang ito? Tanong ko. Nakita ko ang seryosong reaksyon sa mukha niya. Nagbuntong hininga siya bago sumagot. Ano ka ba, Mario? Ngayon ko nga lang nakilala ang supplier niyan. Galing pa yan sa isang malayong baryo sa Visayas. Bago pa lang sila dito. Sabi nila, maganda raw ang baka nila. Pero ngayon, naisip ko, parang may iba nga. Hindi ko rin alam. Ang sabi ng mga kasama ko dati, may mga kwento tungkol sa lugar na pinagkuhanan nitong baka. Yung lugar o na pinanggagalingan nila, may mga kwentong may lumalabas na espiritu sa mga hayop kapag pintay ng hindi maayos. Napalunok ako, hindi ko alam kung magpapadala ako sa takot o matatawa na lang. At sa inyo mga tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror, ano sa tingin niyo ang nangyari? May masamang espiritu ba talaga sa baka na yon? O imahinasyon lang namin ni Aling Marta?